Nasa front. Nako, entrada pa lang ng mainit na balita. Kaya nasabi natin na itong si Kibuloy ay ililipat ng kulungan na siya ay ikulong sa kanyang sariling bahay. Talagang matindi ito. Kaya nasabi ko sa inyo, diyan po sa aking intro, na malakas itong si Kibuloy. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, latest update tungkol dito kay Kibuloy na nakakulong na ho. Diyan sa tunay na kulungan. Naku po, ay matindi ho ito. Itong ating matutuklasan sapagkat Kibuloy, malakas talaga ito. Bakit natin nasabing malakas? Kibuloy, ililipat ng kulungan diyan sa kanyang sariling bahay. Nako po, paano mangyayari ito? Wag po kayong alis at bibigyan po natin ng linaw ito. Itong kasalukuyang mainit na balita na si Kibuloy ay ililipat ng kulungan sa kanyang sariling bahay. Ibig sabihin na hindi na siya ikukulong. Diyan ho, sa tunay na kulungan. Nako po, at marami pa ibang matutuklasan nyo ho tungkol dito sa tunay na pangyayari. Ang katotohanan sa paghuli ni General Torre dito kay Kibuloy. Hindi kasi matanggap ng kampo nila na si Kibuloy ay nahuli ni General Torre. Ay panahiw ang palusot nito nitong mga kampo ni Kibuloy. Nakakulong na nga ang inyong sinasamba, sinasanto, nakakulong na ang amo nyo. Ay hindi nyo pa matanggap na hindi nahuli ni General Torre. Mga kaibigan, sa puntong ito, gusto kong ibahagi sa inyo itong mainit na balita. Ito po. Noong si Pangulong Bongbong Marcos na nagsasabing hindi raw totoo na kusang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy. Nako na daw siya ng mga pulis kaya't napilitan daw sumuko. Ang kampo naman ng pastor humiling ng house arrest o hindi kaya ay ilipat daw siya sa kustodiya ng AFP. Nasa front. Nako, entrada pa lang ng mainit na balita. Kaya nasabi natin na itong si Kibuloy ay ililipat ng kulungan dahil ang kanyang abogado. Siyempre ito ay utos ni Kibuloy. Kaya sabi natin ay nagsalita na si Kibuloy. Dahil utos ito ni Kibuloy na humihingi ho siya na dapat siya po ay magpa-house arrest. At mayroon pang isa. Habang dinidinig ang house arrest, ay gusto rin niya magpalipat ng kulungan sa AAP. Nako po. So bago tayo magpatuloy, mga mahal kong taga-subaybay, ay gusto ko munang hingin ng inyong panig. Pabor ba kayo dito sa hinihingi ni Kibuloy na siya ay ikulong sa kanyang sariling bahay? Talagang matindi ito. Kaya nasabi ko sa inyo, diyan po sa aking intro, na malakas itong si Kibuloy. Malakas yuan tama. Ang ibig kong sabihin, kahit ang abogado ho nito ay malakas yuan tama. Mantakin mo, panahiw ang palusot. Ito pa. May napalitan yan, G. Robles. Balot na balot ng itim na tela, sombrero at salamin ang mukha ni Pastor Apollo Kibuloy nang iharap siya sa media kanina matapos ang mahigit 2 linggong pagtatago niya sa mga pulis. Nakasuot siya ng orange na t-shirt na pangpreso. Kasama rin ni Kibuloy ang 4 pang kapwa niya akusado na si Jacqueline Roy, Ingrid at Crescente Canada at Sylvia Simanes. Giit ng kanilang abogado, kusang sumuko ang pastor. He surrendered. Note that the police has been there for the past 15 days. Pero hindi talaga siya nakita. He did not want anymore his flock to further suffer.
One already died, 59. Sabi ko nga sa inyo doon sa intro na malakas ang abogado na ito, malakas din ang tama. Panay na ang palusot dahil unang-una ginagawa nila ito para kung sa ganon. Kasi binabala ko ng ating pamahalaan, yung sinapot na mamala to, ay magsampa ng kaso ng obstruction of justice. Kaya tinatanggi nila na wala doon si Kibuloy sa loob ng compound ng QGC. Ay malakas ang tama ho nito. Di po ba? Saka natin talakayin yan. Dito kay Atty. Torion ho. Baka tayo kulangin sa oras. At maliwanag nga po dito ay nagsampa ng mga mosyuno sila na kailangang ikulong ang kanyang kliyente. Diyan po sa kanyang sariling bahay. Nananaginip talaga ito ng gising. Had already been hospitalized, 4 of which suffered heart attack. Pero kinontra yan ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. To his credit, ang sabi niya, yung mga follower niya, magpapakamatay para sa kanya at ayaw niyang mangyari yun. Ayon sa Philippine National Police, bandang alas 8 ng umaga kahapon nang makatanggap sila ng impormasyon na handa nang lumabas ang pastor sa Kingdom of Jesus Christ Maliwanag ho. Ang sinabi ng ating kagalang-galang, mahal na Pangulo Bongbong Marcos, na napapaligiran na siya ng mga pulis. Wala nang matakbuhan. Kaya't lumabas na ng lungga. Yan po ang katotohanan dito sa paghuli kay Kibuloy na nahuli ni General Torre. Nako po, iiyak na naman mga ito dahil sinasabi kong nahuli ni General Torre. Common sense ang gamitin nyo. Sa bagay, ang common sense nyo, hindi nyo ginagamit. Ang lalaki pa naman ang ulo nyo. Yung ulo nyo ay patubuhan lang ng buhok. KOJC compound sa Davao City. Agad daw pumosisyon ang nasa 1,000 tauhan ng Special Action Force o SAF at Special Weapons and Tactics o SWAT para palibutan ang gusaling na tukoy na pinagtataguan ng pastor. Hanggang sa humiling na raw si Kibuloy ng ilang kondisyon sa kanyang pagsuko. Una dyan ang pagsakay sa eroplano kung ibabiyahe siya sa Maynila. Talagang, di bali naman. Sanay kasi itong sumakay sa eroplano at may request nga bago sumuko. Na ika nga po'y eroplano. Maraming uri ho ng pagsuko. Ibig sabihin ho ito ay sumuko sa dapat sukuan dahil ho siya ay napapalibutan na ng kapulisan sa pamumuno ni General Torre. So yun po ang ibig sabihin kaya po siya ay sumuko. But hindi ho siya voluntary na sumuko na ika nga po ay katulad ng galing sa ibang lugar para pumunta lang diyan. Naku po, saka natin bibigyan ng diin yun dahil malaking kalukuhan yan. Dahil ang pinapakalat to ng kampo ni Kibuloy, lalong-lalo na itong abogado ni Kibuloy, na si Kibuloy ay galing sa ibang planeta. Pumunta ng compound ng QGC para lang voluntaryo na sumuko. Ano kami? Tanga? Ano kayo? Gusto nyo kami paniwalain sa mga kalukuhan nyo? Ay tatalakayin po natin sa next vlog yan para bigyan po natin ng din. Ginagawa tayong tanga nito Hanggang ngayon pa ba naman nakakulong na yung amo nyo? Paikutin mo kami? Tambayan paikutin nyo? Eto pa. Na inaprubahan naman ni Pangulong Marcos. Isinakay ang pastor kinahapunan sa C-130 aircraft ng Armed Forces of the Philippines mula Davao papuntang Maynila. Instruction po sa kanila, etong last time, sinabi ko pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha ng inyo siya. Hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol na gusto. Minabuti raw sundin ng PNP ang mga... Maliwanag ho. Kaya nahuli si Kibuloy ni General Torre ay hinabol ng gusto. Ayon po sa ating Pangulong Bongbong Marcos,
nangalay na ng nakatatakbo. Napagod na ng katatakbo si Kibuloy. Kaya't hindi na po nakayanan. Ha? Ay, ikaw ba naman ang bigyan ng ultimato within 24 hours? Lumabas ka sa lungga mo. At kapag hindi ka lumabas, ay papasukin na yan. Sabi ni General Torre. O natakot si Kibuloy. Tumakbo. Napagod ka tatakbo. Ayun. Saka sabi niya, ay susuko na siya dito po sa EEP. Ayaw sumuko. Ayaw makita. Dito ho. Ayaw sumuko kay General Torre dahil galit ho kay General Torre. Yun po ang gustong ipunto ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Mga kondisyon ng puganteng pastor para maging mapayapa ang pag-aresto. He just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan. Alas 8:30 kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base sa Pasay ang eroplanong sinakyan ni Kibuloy. Agad silang ibinyahe patungong PNP Custodial Facility sa Campo Crame para sumailalim si Kibuloy. Yan po mga mahal kong taga-subaybaya. Maliwanag po sa balita na yan na humihiling po ang kampo. At mismo si Kibuloy na ang humihiling. Na ikulong siya sa kanyang sariling bahay. Ang ibig sabihin po noon ay house arrest. At mayroon din po siyang kahilingan na siya ay ilipat ng kulungan diyan po sa kulungan ng AFP. Nako ho, ay matindi ho ito. Malakas na ho talaga ito. Malakas na ang tama, mga mahal kong taga-subaybay. So abangan po natin ito. At kaabang-abang ho ito kung ano po ang result nitong mga kahilingan ni Kibuloy na ikulong siya sa kanyang sariling bahay. House arrest po ang tinatawag doon. At dito sa kahilingan niya na ilipat agad siya ng kulungan at ikulong siya dito sa pamahala po ng AAP. Muli ko pong ulitin, si Kibuloy ay nahuli ng PNP sa pangunguna ni General Torre. Ang dahilan po kung bakit siya nahuli ay napapaligiran na ho siya ng napakaraming PNP. Wala na siyang matakbuhan, takbo ng takbo, kaya't napilitan po siya na ika nga po isubmit ang kanyang sarili dito po sa EEP. Dahil ayaw niyang makita ang pabumukha ni General Torre dahil galit po siya dahil hindi niya matanggap na isang General Torre ang uhuli po sa kanya. So maliwanag ko, huwag po tayo magpakalat dito sa anumang fake news na pinapakalat ng kampo ni Kibuloy. Maliwanag ko, maraming salamat in reaction. Diyan po sa comment section. Inaanyayahan ko po kayong magbigay ng anumang public opinion. Abangan po ang ibang latest update dito na si Kibuloy po ay nakakulong na. Diyan po sa loob ng kulungan, nakadalawang gabi na siya diyan at pinapawisan na po ng malapot at malagkit. Nako ho, maraming salamat. Bye-bye. Palakpakan, tagpalain po tayo lahat.